3. Glorifying God in our words. Kasi sabi ni Sister John kanina, konti lang daw yung mga babae dito eh. Yan. So, glorifying God in our words. So, sabay-sabay natin basahin to, Ephesians 4:29. In the law, don't say anything bad, but say the good things that people need. Whatever will help them grow stronger, then what you say will be a blessing to those who hear you. Yan, praise the Lord. Kinuha ko yung pinakasimpleng translation para mas madali siyang gawain, no? So sabi nga dito sa Ephesians 4:29, pag nagsasalita tayo, iwasan natin magsalita ng hindi maganda. No? But say the good things that people need. Alam niyo ba, naalala ko to dahil nung may border kami dati nung bata o college days. Meron kaming border na lagi siyang nagsasalita ng yung maganda, yung puro appreciation, lagi kang babatiin na kung ano-ano. At hindi lang yung pag nagsasalita siya ng gano'n, lagi siyang nakangiti. No, sarang gano'n. Lagi siyang nagsasabi ng ganito. Maganda pala sa tao yung gano'n. Kasi bakit? Parang hindi siya tumatanda. Yung siya parang sa commonly sinasabi natin yung smiling face. Di ba sabi nga the merry heart makes your face shine. Di ba? Kung ang puso natin ay laging masaya, ang puso natin ay nagsasaya, nakikita yun sa mukha natin, di ba? Ngayon, sa pagsasalita natin, sabi nga nun, napakalaga kung ang salita natin ay magiging blessing sa kapwa natin na nakakapakinig dito. Sabi nga dito, what you say will be a blessing to those who hear you. Diba? So, mahalaga yan to glorify God. So, sabay natin basahin ito. Our words have a powerful effect on the people around us. We can use our words to glorify God or to tear people down. We can use our goal to speak words of life and encouragement. We can glorify God by using our words to build up others, to share the gospel with those who don't know Jesus. Yan. Now, share your opinion or experience in controlling your mouth to give glory to God. Ano ang naging karanasan nyo kung meron kayong dating, sabihin natin, weakness? May mga tao kasi hindi ka pa natatapos magsalita, sumasagot na agad. Diba? May mga ganyan eh. Tapos, buti kung laging maganda yung sagot or pananalita. Hindi ganun, diba? Ngayon, kung naging Christian na tayo, ano yung encounter mo sa buhay mo na God started to control your mouth? Paano nangyari yun? Sino gustong... Kasi ako yung, dati kasi, di ba nangyayala? Dati kasi nung hindi pa tayo nakakilala, di ba yung medyo syempre affected tayo ng environment natin, yung mga nakakasalamuhan natin. So yung mga choice of words natin is hindi siya nakaka-glorify. So nung syempre nung nakakilala na ako, medyo nagbago na siya, hindi na siya ganun na ano. Lalo na pagka may mga arguments na in a relationship, even though sa work or sa mga relatives ko, I choose to, tumahimik na lang or hindi na lang magsalita. Kasi sometimes, the more na natin yung galit natin or naano ko rin sa sarili ko kasi kapag nagagalit ako, hindi ko nakokontrol yung gusto kong sabihin. So, I'd rather shut my mouth na hindi na lang ako magsalita kaysa makapagsabi ako ng salita na mas makakasakit dun sa nakaka-argument ko or nakaka-alitan ko. So, ganun po ako ngayon magalit, tahimik. Hindi na po yung dating So, yun po. Yeah, maganda. So, sa kanya, better shut your mouth. Kasi ba, kapatid, kailangan. Lagi tahimik yan. Ako po, tahimik lang daw po.
Pero yung personality ko po kasi prangka. Kumbaga parang ako, I speak my mind. Kung ano po yung gusto kong, yung naiisip ko na gusto kong sabihin, sasabihin ko talaga. Before. And hindi ko iniisip kung masasaktan kita or kung paano ko siya sasabihin. Wala po akong ganon nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Lord at lumalakad tayo sa Panginoon, meron akong narinig sa isang kapatid na kaya pala parang hindi naaakay si ganito kasi ganyan magsalita si ganon. Tapos nagkaroon ako ng conviction na ganun din yata ako. Parang siguro kailangan kong baguhin yung sarili ko kung paano ako magsalita sa ibang tao. Then, ipin-practice ko po yun, isinuko ko sa Panginoon yung ganong attitude na hindi pala sa lahat ng oras, kailangan mo maging prangka. So, or hindi sa lahat ng oras, yung gusto mong sabihin, sasabihin mo kung paano mo siya gustong sabihin. Pwede mo siyang sabihin in a way na hindi mo siya masasaktan, pero malalaman niya pa rin yung totoo. At malalaman niya pa rin kung ano yung gusto mong sabihin. At yun din po yung itinuturo ko sa anak ko at saka sa asawa ko na yung anak ko hindi naman din talaga nagsasalita. Yung asawa ko mostly, sinasabi ko sa kanya na hindi siguro tayo dapat ganyan magsalita kasi siya, parang hindi rin siya aware ng gano'n eh. Kumbaga, sasabihin niya lang kung paano niya gusto i-deliver. Sabi ko, sabihin mo sa kanya ng mahinahon, sabihin mo sa kanya kung paano niya mas maunawa nang hindi ka magiging masama. So yun po yung yung naituro sa akin ng Panginoon on how to control my mouth. So praise the Lord, maganda po yun, no? Dahil sa isang feedback, parang feedback yun, na naging wake-up call sa kanya. No? So, tutuloy pa natin, no? Point number 1 natin, glorifying God in our words, speak more words of encouragement and praise. Bakit mahalaga ito? Kasi hindi karaniwan na mag-appreciate tayo ng tao. Hindi siya karaniwan. Minsan, kahit alam mong gusto mong magpasalamat, gusto mong batiin naman siya ng medyo maganda, hindi mo pa rin ginagawa. Diba? Dapat pala, you have to speak more of encouragement. Diba? Ang madalas pa nga nakikita natin yung mali o kaya yung pangit. Sorry ha. Pero, kasi lahat naman tayo minsan, madali makita yung itim eh. Kaysa yung mabuti, di ba? So, kaya sinasabi natin dito, glorifying God in our words, we have to speak more words of encouragement and praise. Basahin natin itong Proverbs 18, verse 20 to 21. A man's stomach So, nakakonect din siya sa sinabi ni Jesus Christ. Diba sabi ni Jesus Christ sa Gospel, hindi nagpapasama yung anumang bagay na pumapasok sa ating bibig, kundi yung lumalabas dito. Kasi yun yung nanggagaling sa sa kaloob-looban natin, sa puso natin. And dun yung death and life. Diba? It's in the power of the tongue. At sa dalawang talata din yan ay ganun din yung reflection, Colossians 3:12 and Proverbs 15:4. Sabi dito, when you use your words to build others up, you are reflecting the character of God and glorifying Him. Encouraging words can be a source of hope for those who are struggling and can remind them of the goodness of God. Dapat ma-realize natin to kasi may mga tao na hindi mo alam nasa mabigat na problema. At wala silang naririnig na mabuting salita. At minsan pinadadala tayo ng Panginoon na encounter nila tayo. And God wanted us to speak well or to speak good for them. That they will be encouraged, that they will be listening to someone who can give hope. Diba? Eh, pag tayo ayaw naman natin magsalita, baka sabihin pa natin, kawawa ka naman, kapatid. Naku, kawawa ko. Palagay ko, wala ka ng pag-asa. Diba? Instead na magbigay ka ng mga salita na mag-aano yung damdamin niya, isip niya, magkakaroon siya ng bagong pananaw.
baliktad, di ba? Baliktad. Kasi pag kay Satan, ibabaon ka niya, tatapakan ka niya, ganyan sa Satan. Pero ang Panginoon, sabi nga gano'n, hahawa ka lang yung kamay at ibabangon ka ng Panginoon. At itatayo kang muli. Amen? Tutulungan ka niyang lumakad. Bibigyan ka niya ng pag-asa. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Kaya, ito lang, pag mayroong isang kapatid na may problema, tandaan natin to, speak more words of encouragement and praise. Sabihin natin sa kapatid natin, kapatid, nalapasan mo na dati yan. Yan na naman. Ibig sabihin, kaya mo pa rin lampasan yan. Diba? Nawala ka na dati ng trabaho, ngayon pa ba? Natutumaya mo na yung Diyos. Diba? Yung Diyos naman natin, hindi siya nagbabago eh. Diba? Makarinig siya ng encouragement. Kasi minsan, kailangan lang niyang makarinig someone eh. Na nagko-confirm, ganyan pala ang Diyos mo. Ganyan pala yung Diyos natin. Ganyan pala yung salita ng Diyos. Diba? So, gagamitin tayo to glorify God. Kasi yun yung character ng God na ating sinasampa. Share your testimony in admitting a mistake using foul or bad words to someone. Kaya ba natin to? Yung nakapagsalita ka hindi maganda, tapos naalala mo, foul pala. Sino yung nakagawa nito? Can you share testimony? Okay, Mia. No? Yung si Brother Mark. No? Ako po, nakaranas na po ako ng ganyan. Then, na-realize ko yung mistake. So, ginawa ako, humingi ako mismo sa tao na yun, ng tawad po. Yun po. Hindi yan si Jan LV, no? Sino ba? Sino yung matapang humingi ng si Brother Clyde? Sa akin po, sa magulang ko po na dati po kasi panasagot din po ako sa magulang. Ito. Yun po, so bihira po talaga akong mag-admit na mistakes. Lalo sa parents ko kasi hindi rin po ako ganun ka-vocal. Pero may time po na medyo yung back and forth namin medyo intense. So one time nag-try ako mag-sorry. Tapos doon po nasimulan mag-open up yung kasi minsan kami mag-usap ng yung masinsinan. So since nung nag-sorry na ako, parang nabago na rin ako ng Lord na hindi na ako sumasagot sa kanila. Tapos, yun, yung tumaas din yung respeto sa kanila. So ever since po, until now, parang pag napagsasabihan ako, tahimik na lang ako. Tapos, para wala na rin yung away. So, ayun po sa akin. Praise the Lord. Tama natin ang Panginoon. Okay ka naman ligaw kay Joy. Ligaw pa lang. Ay, isa na lang. Meron mo bang mag-a-admit? Sino ba? Sino ang tataas? Si Mrs. Ivy. Miss Sino sa Ivy. likod may nagsasalita natin? Eileen! Sister Eileen! Sister Eileen daw. Ayan. Siyempre, ako naman po, Pastor Jude, ayan, sabi nga po, di ba, yung walk naman po natin sa Panginoon ay hindi naman po perfect agad-agad. Hindi naman po yung pagka tinanggap mo na yung Panginoon, talaga mababago ka. Pero isa po sa natutunan ko, kasi sa amin pong mag-asawa, ako po talaga yung mas vocal. Halata naman, di ba? Mas masalita po ako. So, sarili po ako na hindi ako nag-sorry. Kahit po ako po yung may kasalanan, hindi pa rin ako mag-sorry. Kaya nung po ako nakakilala sa Lord, kahit hanggang ngayon naman, yan pa rin po yung binabago ng Panginoon sa atin. Kasi sabi nga kung meron man daw pong isang tao, lalo na sa mag-asawa, na tunay na nakakakilala sa iyo, kaya mo nga daw maging mabuti sa iba, di ba? Na agad-agad, kaya mong i-fake yung sarili mo na parang okay ka lang, gano'n. Pero yung totoo daw kung makakalala sa'yo is yung asawa mo mismo. Kung sino ka talagang tunay sa loob ng bahay. So,
Ayun po, doon po ako tinuturuan ng Lord na i-tame yung mouth ko. Doon po ako tinuturuan ng Lord na yung parang, alam mo yung minsan nga kahit na di na lang po siya basta sasagot. Ganyan. Diyan po ako tinuturuan ng Lord sa area na yan na parang, nakakahiya ka. Mag-sorry ka or mag-apologize ka. Kahit naman po hindi dinidiman sa akin. Pero doon po ako tinuturuan at tinahambol ng Panginoon. Yun po, thank you po. Praise the Lord. Brother Mark, ba ito? May tanong. Yan. Kasi ano naman po, for the purpose of discussion lang po, ano naman po yung ma-advise or masasabi nyo dun sa Christian na who knows about these things na kailangan we speak kindness, we speak, yung words natin is mag-reflect sa kung ano si Jesus Christ. Pero paano pag you are in a situation na yung work mo talaga will cause you to lie dahil yun ang ano eh, yun yung sinabi sa iyo ng management or yun yung alam mo yun yung sinabi na, ito dapat sabihin mo. Pero you know naman yun. Pero yung SOP sa company or yung situation, ano po ang ma-advise niyo sa mga Christians na andun sa situations na yun? Resign? Ano yan, sa akin personally, pag ganyan point of view on the company, pag working system, pag sinabing working system, part of the job, at sinasabing SOP, hands off ka dun. Kasi, ano yun, kasama sa duty mo yun, o responsibility mo. Pero kasi Pero, may struggle kasi in the yun nga, oo. Pero sabi ko nga, kung part siya ng system o dahil sa SOP ng company at kasama siya sa duties mo, no choice ka unless you pray to the Lord, yung magbigay ka ng option sa Panginoon kung gusto mo kong tanggalin dito na hindi ito nakaka-glorify sa'yo, let it come to pass. Kasi sa akin nangyari yan, hindi salita, pera. Oo, kasi ako, nanggaling ako sa government sa Manila eh. Safety engineer kami, Manila yun. Pag nagpasok kami ng papeles na pinirmahan namin na, kunyari, residential, commercial building, business building na pinirmahan namin, pag pumasok yan sa opisina, sabi nila sa amin, bawat floor, 1,000. Kunyari, pinapirma mo 5 floors, magpapasok ka ng 5,000. Pag 10 floor, papasok ka ng 10,000. Ganun sa kanila. Tapos sabi ganun, pag wala kang pinasok, iniisip nila, kinuha mo yun. Yun ang masakit sa akin. Kasi may mga pinipirmahan, halimbawa ako, may pinipirmahan kami na sumunod talaga eh. Kahit ang gawin mo, nag-inspect ka, lahat ng sinunod eh. So, pipirmahan mo siya. So, pagdating ng time na nagpapalog yung customer, yung may-ari, where's my document? Where's my papers? Sabi ko lang sa loob na. Yung pala, sabi ng mga clerk o secretary, hindi pipirmahan ni Hepe yan. Bakit? Wala lagay eh. So, pera. So, ang yung ginawa ko, doon ako nag-pray. Sabi ko, Panginoon, kung hindi mo uwin at hindi ako makakasunod sa gusto nila, alisin mo ako dito. Ganun. So, yun yung time na nag-open ang door sa akin sa airline. Yun yung time. Kasi sarap ng buhay ko sa gobyerno. Kasi papasok ka ng 9, minsan may magta-time in pa sa'yo, tapos wala nang time out yun, uwi ka na. Inspect ka kasi, tapos kaya nakapagturo ko na ng panggabi sa college. Kasi tatangin kayo, nag-i-inspect kami, tapos diretso na ako sa college. Tuturo na ako ng gabi, afternoon to evening. Dalawa yung trabaho ko. Kasi nga napakaluwag sa gobyerno. Pero, hindi maganda yung sistema. Diba? So, yun yung nangyari sa akin, sinurrender ko. Kaya, i-weigh mo yun. Kasi katulad nun, wala akong control doon.
Kasi pumirma na ako eh. Ano magagawa mo? Wala akong hawak na pera. Ano naman ako mag-abono? Para lang pirmahan sa loob, di ba? Sabi ko, wala akong magagawa din. Kaya, sinurrender ko siya sa Lord. At ano yan, almost mag-1 year, pinalis ako ng Panginoon doon. Minsan wala kang magawa. Pero yung duty mo kasi, nandun ka sa loob ng duty na yun, nagagawin mo yung dapat mong gawin. Pero, pwedeng ano yun eh, pwedeng yung sistema nila, hindi ano sa iyo sa Christian ethics na tinatawag. Diba? Naglalaban siya. Parang gano'n. yung values mo. Oo. Parang gano'n. So, I think naman sa mga bagong sa ngayon, modern, may mga bago naman yung mga HR yata. I believe sa HR ng salita lang sa UAE, mayroong mga grievance na option. You can speak about your grief within the company. So if you can really speak about that, siguro naman yung inyong pakakilanlan, you can speak out naman yung mga grievance niya. Yung HR kasi hindi siya towards dealing sa employee, sa company parang direct. Kaya hard siya. Kasi yung company may mga ethics siya, di ba? So company ethics. So kung i-alay mo sa ethics, nasa grievance, pwedeng balikan yung boss. meron tama rin yung may mga ganyan sa company part ng HR, yung tinatawag nilang feedback and sabihin natin feedback and correction, feedback and improvement. Pero hindi lahat pinapatronize nila yung gano'n, lalo lang kung line of business nila ay kailangan gawin yun. Parang gano'n. Parang gano'n. So, yun. Okay, so diretso natin ha. So, point number 2 natin. Share the good news open to glorify God. Basahin natin ng 2 Timothy chapter 4 verse 2. Proclaim The message, be persistent, whether the time is favorable or unfavorable. Convince, rebuke, and encourage with the utmost patience in teaching. So, how to glorify God in our words? Sa totoo lang, ito yung isang dahilan kung bakit wala tayong lakas ng loob na mag-share. Kasi, hindi natin sinisimulan. Kasi kung lagi natin naiisip, kasi si Paul, sinulat na kay Timothy, yung you speak the word of God in season and out of season. Yung translation na to, sinasabi, be persistent, whether it is time favorable or unfavorable. Yung may mga pagkakataon na favorable sa'yo, ayaw mo ba magsalita? Eh lalo pa pag unfavorable, lalo hindi ka makapagsalita. Ano ibig sabihin niya? Halimbawa, may kaibigan ka, nakasama mong kumain sa mall. Pagkakataon mo na yun. Why not speak to them? Yung kakain ka, serious intention mo, nag-pray ka. Diba? Pero ang motive mo, para share siya. Diba? Kasi minsan tayo hindi tayo intentional. Pag alam natin yung salita natin, yung bibig natin, gagamitin natin to speak the word, merong time na binibigyan ng Panginoon yan. Imposibleng wala. Di ba? Kaya dapat yun, gamitin natin siya whether favorable in season or out of season. Di ba? Unfavorable situation. Kasi pag hindi tayo intentional, hindi tayo makaka-glorify sa God. Kasi biro mo, minsan, 2 na lang kayo, 3 na lang kayo, ayaw mo magsalita. Di ba? Mag-share ka. Sabihin mo, kahit na mag-invite ka lang. Kapatid, alam mo, meron kaming gawain. Kung gusto mo, dumalo ka. Anong gawain niya? No? Biro mo, simulan na niya. Anong gawain niya? So, saan ka na mag-explain? Wala tong religion. Kahit anong religion mo, welcome ka. Mahalaga, mag-bless ka ng Panginoon. Mag-bless ka ng Diyos. Kasi, yung gawain na to, may mga religion din kami, kaya lang, iisa lang ang sinasamba namin, ang totoong Diyos na buhay. Parang gano'n lang. Kaya, when we use
our mouth to share the Word of God, we glorify God. Sabi nga dito, as Christians, we are called to share the gospel with others. Using our words to share the love and grace of Christ can be a powerful way to glorify God. Alam niyo ba na mas makapangyarihan yung mag-share ka kaysa kumanta ka? I'm not saying sa mga singers, I'm against it, no. Pero, yung salita kasi ng Diyos, puro yan eh. Kesa yung kumakanta ka ng lyrics. Subukan mo kantahan mo si Sister... mga tulog pa yan. Diba? Pero subukan mong share siya ng one verse. Expound mo sa kanya. Pabubuhay ang kaluluwa niya. Doon ang kaibahan. Kaya gusto mo mag-glorify ang God, you speak the word. Pwede rin naman kantahan mo una, tapos saan mo share. So double purpose, di ba? Di ba? So, mahalaga kasi yung paano mo mag-glorify ang God. Di ba? Siyempre, pag maganda boses mo, magandang kumanta ka ng kumanta. Pero alam niyo ba, ayokong sabihin yung salitang to ha, nai-entertain lang sila. Nai-entertain. Kasi gagaling ng boses niya eh. Pero wala siyang napapakinggang buhay na salita ng Diyos. Which God is not glorified. Diba? Kaya ako ay salute sa mga member ng band, member ng praise and worship team, nag-preach. I salute them. Kasi yun yung totoo. Na bago sila magpakanta, nag-i-exhort. Bago sila tumugtog, nag-preach. Kaya yung mga totoong ano yan. Diba? Kasi buhay ang ano nila eh. Buhay ang espiritu nila. Buhay ang kaluluwa nila. Buhay ang salita ng Diyos sa kanila. Amen? So, yun po pinakamaganda. Pakibasa to, Colossians 3:16. Paano po pag halimbawa hindi magaling mag-share o hindi marunong mag-share? Ano ba yung ibang ways para i-share ang good news? Ayan. Pakibasa mo na ito. Sa akin na tayo. Ay, kapatid. Colossians 3:16. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, dito sa Colossians 3:16, actually pinagsama niya eh. Diba, sinabi niya muna dyan, kailangan maging rich ka sa Word of God. Pagkatapos yan, sa admonition, tapos doon, kumanta ka ng hymns. Diba? So, ibig sabihin, God will use you better if you can both no? Share the Word and sing hymns for the glory of God. Diba? Ngayon, balik tayo sa question ni Brother Michael. Paano sabihin na natin yung dahilan na hindi ka masyadong magaling mag-explain. Sa totoo lang, sabi nga ng Diyos kay Moses, sino ang may gawa ng dila mo? Diba? But I'm not joking. Walang nagsimula na magaling na. Wala. Like, ewan ko, narinig na yung kwento ko, diba? Nung high school ako, dahil gusto kong mataas ang grade ko sa English, hinaman ako ng teacher ko, sige, sumali ka sa oratorical contest. Ikaw ang highest of mataas ka, 90 plus ang bibigay sa'yo. Napilitan ako mag-memorize. Sali ko oratorical contest, high school. Pagdating ko sa stage, sabi nga niya, no? Walang lumalabas sa bibig ko. Yan yung unang harap ko yung audience, napakarami. Wala lumalabas sa bibig ko. Sabi sa akin ng teacher ko doon sa gilid, no? Bumaba ako ng stage, iyang-iya ako.
Ako marunong magsalita sa stage. Kaya, ano yun yung everybody starts from zero. Everybody. Kaya yung desire natin na mag-share, hindi tayo magiging magaling pag hindi ka nagsimula. And God is able to give you the words of life. Amen? At sabi naman ng Panginoon lagi, ang Holy Spirit naman ang mag-i-speak, hindi naman ikaw eh. Kahit doon sa taong si Sarah mo, hindi naman din ikaw. Ang Holy Spirit pa rin ang mag-open ng mind niya, ng heart niya, ng buhay niya, di ba? So, mahalaga lang maging instrumento lang tayo ng glory niya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, give some motivations that Christian can be intentional to glorify God by sharing the gospel. Yan. Ano kaya yung mga motivation natin na maging intentional tayo na mag-share tayo ng gospel? Kasi sa totoo lang, hindi tayo talaga intentional eh. Diba? Na pag may pagkakataon tayo na pwede na pala talagang sharean, hindi pa rin tayo nagsasalita. Diba? Ano kaya yung motivation natin? Kaya ba? Sister Joy. Short lang din po ito. Nalala ko lang din po during sa explanation niyo po a while ago. Yung intentional po, sa palagay ko po yung during mealtime po ng sa office work when I was in Jebel Ali po na Nalestino noon. We're having lunch po nung kabayan and then nakijoin po yung manager namin, manager ko. Tapos out of nowhere po, we're discussing about yung ano yung lumalabas sa mouth mo, ganoon. And then sabi ko po ganyan na, sabi sa Bible, yung hindi yung lumalabas sa mouth mo yung pag kumakabog yung dibdib ko. Parang ngayon mo itong masalita. yung ay yung hindi yung pumapasok sa bibig mo yung nagpaparumi sa iyo. Hindi lumalabas. Hindi yung lumalabas sa iyo. Tapos sabi ng manager ko ganyan, are you born again? Yan. Ako po, ako. Sri Lankan siya. Yun po yung sagot ko. Yes, tapos doon ko nalaman na Baptist pala yung manager ko. So, what I'm saying is, yung intentional to glorify God is, maaaring pwede tayo maging intentional during pagka ganun may lunch break, nakasama natin yung mga office mates natin. And through that, pagka na-share na natin yung simple word of God na sa Bible is we are glorifying Him alone. Yan, no? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Any other examples, Sister Jane? Siguro po is yung maging brave to take the opportunity. Kasi po, di ba, whenever we're having, kaya nasabi ni Sister Joy, is whenever you see an opportunity to share the gospel, you do it. Nung umuwi po kami sa Philippines, meron akong kinita na kasamahan ko dati sa work, pero nag-resign na po siya. So, ang pinuntahan po namin siya sa Batangas. He is sharing before na yung kanyang pangalawang anak is merong delay sa development. Kasi parang medyo matanda na din kung nasundan. Parang 18 years old yung panganay niya. Tapos yung sumunod is 1 year old pa lang. So, nagkaroon po ng delay. So, sinasama po natin yung sa prayer. Siguro na nakikita niyo rin po yun. So, nung pumasya pa kami sa Batangas is I'm praying na magkaroon kami ng opportunity to pray for sa kanyang anak. At nagkaroon po kami ng opportunity kasi after namin mag-lunch is dinala niya po kami sa bahay nila. So, nabit po namin yung anak niya at napag-pray din po namin. So, we share the gospel by siguro po by them seeing in our lives, hindi lang just to see them and to meet them and parang makilala yung family, but also to pray for their household. Yun, maganda yan. No? Ganun mga pagkakataon na, alam mo, ano lang yun, bihin na lang doon. No? Pastor Mami. Ako yung share ko lang yung tungkol din sa nangyari din sa akin before na
ma-encounter ako ng Panginoon. Yung una kasing malaman mo na ikaw ay pag wala ka sa Panginoon ay nandun na ang ating palang destination is going to hell. So, nung ma-realize ko na hindi pala sa pamamagitan na ikaw ay religyoso or mabuti kang ginagawa mo, na hindi pala yun yung way of salvation ng Panginoon, kundi yung believe on the Lord Jesus Christ at yung accept mo siya as your Lord and personal Savior. Yung andun yung malaman mo yung ang destination natin ay going to hell kapag tayo ay wala kay Kristo. So yun yung intention na nag-drive sa akin noon na I want to share to the love of Jesus to somebody kasi ayaw mong mangyari na mapunta rin sila sa hell. So yun yung kahit wala kang kumbaga sa yung dahil sa compassion ng Lord na yun, ay bibigyan ka ng Lord ng boldness na i-share yung kanyang word. Sabi naman ng Panginoon, huwag kang matakot kasi buka man lang ang bibig mo, sabi niya. Dahil ang Panginoon, tutulungan ka niya ng Holy Spirit na makapagsalita ng Word of God para maibahagi mo ang salita ng Panginoon. So minsan kahit nga mga lasing pag nag-iipon sila minsan, bigla na lang nung pang aking kabataan, pag umuwi ako sa Nevesia, nakikita ko yung mga nagtitipon sila ay talagang nagsishare ako sa mga lasing, kaya lang yun nga, yung sobrang hindi ako kaya lang dahil iyak ako ng iyak, yung gano'n, iyak ako ng iyak habang ako'y nagsishare sa kanila. So, kasi yung parang nakita ko nga na ito yung mga tao papunta sa impyerno. Parang gano'n yun, so hindi mo makontain na hindi mo sila mabahagihan ng salita ng Panginoon. Kasi nga, di ba? At saka yung hindi ka na matatakot kapag naging born again ka na, come at me na. Kasi alam mo, ikaw, meron ka ng Panginoon. So, yun yung nag-drive sa akin para makapag-share sa mga anak. Yung ano naman, yung bote ng gin, di ba? Sisilikan. Hindi mo nyo, di ba? Angel. Kaya siguro sa tema pa pang gin, mga demonyo kayo. Demonyo nyo, nandiyan yung demonyo. Sister Sharon, sabi ka ba? Ayan, Sister Sharon. Good evening po. Bukod po doon sa mga nasabi po nila na because you have experienced the love of God, so gusto mo rin pong ma-share yun sa iba. And yung pong mga accountability po natin sa Lord na mayroon pong verse yun dito po sa Ezekiel. When I say to the wicked, you wicked person, you will surely die, and you do not speak out to dissuade them from their ways. That wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. So yung pong sin of omission, then you ought to do something and you're not doing it po. So hindi po mag-motivate din sa akin to be intentional. Yeah, maganda yun, yung accountability. Kasi sa Ezekiel 18 yun ata, ganun. Na pag ang isang taong nabubuhay na masama, na hindi mo siya sinabihan sa kanyang ginagawang masama, ano ka doon? Accountable ka. Pero pag sinabihan mo siya yun sa sarili niya. Minsan, nung sa school ako dati nag-share, ang motivation ko ganun yung parang ito, halimbawa ito, nagta-travel yung mga kaluluwa na yan o yung mga estudyante sa daan na yan. Pero hindi nila alam along the way may bangin. Kung ikaw ay kaibigan nila o kakilala nila, hindi mo ba sila pipigilan na mahuhulog sila sa bangin? Diba? Parang yun yung laging umano sa mind ko. Kaya nung nasa college ako noon, pag nakita ko may mga nakatambay sa corridor, iniimbit ako yan na umatin ng Bible study. Yan si Sister Bobby, yan ang biktima eh. Nalapitan ko yan kasi yun yung nasa heart ko eh. Kung yung mga kaluluwa na to, mahuhulog sa Panginoon at mapapahamak sila, pag walang nagsabi sa kanila,
They will go to hell. Diba? They will all go to hell. Diba? Kaya tayo mga Christian, pababayaan mo ba yung mga tao sa paligid mo that they're going to hell? Hindi mo sila pipigilan. Hindi mo sila sasabihan. Diba? Parang ganun. Yan yung isang malaking motivation sa akin dati na about the judgment of God. No? Kasi yung mga tao yan, i-judge sila eh. Actually, they were already judged. Yung pag sinabihan mo sila, they will be saved from judgment. Diba? Kaya mahalaga yun na magsalita ka to glorify God. Kasi yung mga taong unbeliever sa paligid natin, sabi ganon, they were condemned already. They were judged already. Diba? Kaya yung words of life, kaya tinatawag yan na words of life, para mabuhay sila. Diba? Kasi sabi ni Jesus Christ, I came that they may have life. Kasi patay na sila eh, living dead sila eh. Diba? Tayo rin naman ganun dati. We are all living dead. Pero somebody was used by God to share us. Kaya nabuhayan tayo. Tingnan nyo yung katabi nyo, buhay na buhay yan. Diba? Amen. Third point, sabi dito, refrain from gossip and negative words. No? So, basahin natin itong Psalms 52, 2-4. Your tongue So yung talagang yung Bible, very ano siya, very truthful siya. Diba? Napakalinaw na yung tongue natin, pag hindi namin ito ginamit to glorify God, gagamitin siya ni Satan. At si Satan, gagamitin niya yan to lie, to speak bad words, to speak negative words, to discourage, to deceive, di ba? Yan ang gagawin ni Satan sa mga dila natin. Kaya, as a Christian, sabi nga to glorify God, we have to refrain. Iwasan natin. Refrain from gossip and negative words. Gossiping and speaking negatively about others can be harmful and hurtful. Instead, speak life and focus on speaking words that are uplifting and positive to glorify God. Minsan, magiging truthful talaga tayo. Kaya lang, there's always a way to do it with an approach that they will not be hurt. Diba? Minsan kasi, truthful ka nga, prangka ka nga, pero yung mga salita na binibitiwan mo, pamatay talaga. Diba? Pamatay talaga. Pamatay na sa mga sana, diba? Yung hindi na talaga. Minsan, yung salita natin, hindi natin nakikita na they can feel like. Instead na magkaroon tayo ng ibang way para bigyan pa siya ng chance na magbago yung kanyang isip. Alam niyo ba, karamihan ng mga nagsuicide dahil may narinig silang salita Pag ginamit yung wow, na nagbigay sa kanila ng trigger para bumaril sa kanila. Kaya sila nag-suicide. Pero kung nakarinig yun ng salita na magbibigay nga ng pag-asa, makakita sila ng ilaw o liwanag, na hindi papakamatay yun. Diba? Pero pag ang mga taong napakinggan nila, lalo silang pinagsalitaan ng hindi maganda, talagang ano na yun. Diba? So, mahalaga to na iwasan natin siya. Diba? Hindi ko na tatanay kung sino mga gossipers dito. Mga marites, marite, mga... Good Samaritans. Hindi ko na tatanay. Ito na lang sagutin natin. Give some practical ways to avoid the sin of lies and gossiping. Ano yung mga practical ways na makaka-avoid tayo ng lies and gossiping?
Madali pong umuwi pagkatapos ng church. Sino gusto sumunod? Umuwi na kaagad ng baka. May sasabihin. Ikaw na. Ay, si Nicolas Merian sasagot. Good afternoon po. Regarding po doon kanina sa, doon sa, sa question po. Kasi more on yung sagot po natin, it's all about sharing the Word of God doon sa mga hindi pa nakakilala. And what is happening now sa church, minsan sa ibang church, is nane-neglect yung nasa loob ng church mismo because of this problem of this gossip. Isang factor yan na nasisira ang church because yung mga words na ito na nabibitawan natin, naging gossip siya. Isang factor yan para masira. Isang factor yan para ginagamit ng kaaway para totally ma-destroy yung church. So, give some practical ways to avoid the sin of lies and gossiping. Sabi dun sa Psalm, sabi niya ganon, let the words of my mouth and meditation of my heart be pleasing to you. Kapag may kausap ba tayo, kapag may nagko-confess ng kanilang salubin o mga nagawa sa ibang tao, paano ba natin ina-acknowledge yun? Are we going sasabihin pa sa iba, ay si ganito, si ganyan. O sige, let's pray, let's pray. Number 2, yung pag-umpok-umpok minsan, yung group, circles, diba? Minsan, hindi na ito nagiging glorifying sa God. Why? Because they are more talkings about others inside the church, whether sa katrabaho and so on. Imbes na sila ay mag-worship. I'm not against anong po tawag dito? Yung, instead of playing Christian song, what is happening minsan sa isang circles? Sino bang worship natin kapag pinapractice natin nasa worldly? And yet, tumatayo tayo sa harapan. So we have to be careful about that. Yan, praise the Lord. Palpakan natin ang Panginoon. Kasi maganda yung example ni Nicolas Merian kasi minsan may mga kapatiran tayo na pag may mga sabihin natin bad words na nakarating doon sa tao, minsan ayaw na niya umatin. Kasi narinig niya eh. Ba't ganito yung feedback sa akin? Dahil akong ginagawa masama. Sino ba ang promotor niyan? Diba? Sino kaya nagsimula niyan? Mga ganyan. So, isa yan sa, siyempre, gawa ng kaaway yan. At pag tingnan mo, sino yung root cause niyan? Si Satan. Kaya lang, sino yung ginamit niya? Yung mga, diba? Mga miyembro, sila rin. Nakakalupit yan, mga leaders, diba? So, kaya ingatan natin. Ako minsan, ang ano ko dyan, pag narinig mo na medyo, better go away. Diba? You stay away. Diba? Kasi, pwede lang, malakas ang loob nyo. Sabi, I rebuke in Jesus' name, I rebuke in Jesus' name, I rebuke in Jesus' name. Ay, isa-isay mo sila. Deliverance. Deliverance. Pero mas maganda niya na iwas ka. Parang gano'n. Kasi meron bang lies, may deception. Meron ba sasagot ka? Ako po, based lang din po sa on how I deal with the lies and gossiping. Para sa akin, kailangan if we are, parang nakinig tayo ng information, hindi naman first hand. We have to see both ends of the spectrum. Not necessarily kasi close ka dito sa nagsabi or nasa circle mo na siya for so how many years. Papaniwalaan mo na without even listening to the other side of the story. There's always 2 sides, 3 sides, 4 sides of the story kasi. And for me, sa akin, eto personally, you may take it or not, pag halimbawa na-expose ako sa mga ngayon nga yung maritesan, hindi na siya bulungan, yung malakas pa. Naririnig ko siya, di ba? If you have nothing to do with that, ako parang group of friends ko sila at may pinag-uusapan sila na
not really first-hand information or hindi naman talaga valid or verified fact or totoong nangyari, sinabi ni sister, sinabi ni brother na ganito, ako personally, nag-excuse na lang ako na parang I don't want to be involved kasi gusto kong iwasan din yung temptation na ay, narinig ko, Sister Rizal, narinig ko sa labi ni Karen, ganito, ganyan. Di ba? Parang sometimes unintentionally, di ba? Hindi, ako personally, practically speaking, you're not, ako lang ha, parang hindi mo alam na you're already spreading gossip. Na parang human nature, you wanted to be parang maliwanagan kasi narinig mo siya. For me, pag mga ganon, iiwas na lang ako kasi ayoko to ma-involve dun sa mga ganong oras. And yun lang po. Question. Good evening po. Bago ako mag-question, sa akin naman, hindi siya based on experience, but in general, I think it's a good reminder sa atin, lalo na ngayon, na we came from a church na natibait. So, I think that is already a powerful reminder na yung lies, yung gossiping, iwasan natin, lalo na yung naranasan natin 6 years ago, 5 years ago. So from that lies, gossiping, alam na natin yung naging impact sa atin. So pagka babalikan natin, dapat may lesson doon na dapat hindi na natin siya ulitin, or yung maging lesson lang na baka, I don't know, in the future or may encounter natin siya agad, at least alam na natin kung paano siya i-deal. And one way of dealing it is to avoid this groupings or lies. Kasi one way or another, lahat naman tayo guilty. White lie, small lie, big lie, alam mo yun. Yung age natin yun, ng socials and all, so di talaga maiwasan. Pero pag talagang maisip natin na, ay, galing pala tayo sa isang church or isang community na divide because of this, maalala natin or makukuha natin yung lesson na yun. So, yun lang. Sige, di ko DJ mga di ko DJ mga bago yung question. Hilig ko po kasi yung chismis. Kidding aside po. Bakit may chismis? Because of the issues, no? If we focus on issues and solutions, hindi po yung issue yung ating hindi gossip ba? Kaming mga deacons, meron din kaming group eh. Obvious. Meron din po kaming grupo. Pero, we talk about the issues sa church, to be honest. And we don't talk about kung paano i-degrade si brother, si sister. We're focusing about what can we do to resolve the issue. So, nag-Starbucks, may issue. Anong magagawa natin? Hindi yung, okay, nag-Starbucks, nag-issue, nag-caffeine. Nag-hype lang tayo doon. But if we talk about the issue and talk about the solution that we can offer for God's glory, I think may solution tayong gagawin. Hindi po lang tayo na-degrade natin yung sa tao. But we can pray for them as well. Kagaya nga po nung napanood ko, may issue si sister, pinag-pray. Lord, pinag-pray ko po si sister na may kabit sa ganito. Ganyan, tatanggalin. Nag-spread po pala ng issue. Hindi po, kidding lang po yun. Pero, sabi nga po, kailangan natin solusyonan ang bawat issue para sa katulad sabi ni Brother Mike, not to spread it out. Hindi para lumagana pa kung ano yung issue, but to stop it from there and from our side to do something. Sister Janice ata, gusto mo sasagot din. Connected din po sa sinabi ni Deacon Jeff. So siguro po pag meron na pag-usapan, una, i-test mo yung spirit. Ano ba yung purpose? Bakit sinishare sa'yo? Diba? Kasi pag ang purpose niya is para maramdaman mo maraming makailang or concern siya dahil connected sa'yo, kunyari po, isa sa kapatid ko kunyari, alam mo sister, ganito, nakita ko si ganito. So alam mo na, kaya niya sa akin sinabi, concerned siya na mapagsabihan ko kunyari yung kapatid ko. Pero kung alayo ng connection ko dun sa tao, tapos i-share mo sa akin at hindi rin ako leader, that is gossip.
So dapat yung goal po natin to share something na alam nating parang kailangang aksyonan, we need to share that to the right people na connected para makita talaga na concern. Because kung pinag-uusapan natin sa grupo dahil wala siya at ngayon natin ito pinag-uusapan, ibig sabihin gossiping yun kasi not in front of the person na involved. So, yun lamang po. Enjoy. What is your question? Connected po sa lahat. Parang nasagot na din. Kunyari po, as a ministry head or you're an LC or leader sa church, someone came to you with a concern of your member. And it might be rooted from gossiping. Kasi, just a practical discussion. Hindi siya, it's like, I came to Dad with a concern na narinig ko from someone regarding someone in my ministry. Am I gossiping to him? So that's one. Number two is, yung person na yun lumapit sa akin with the news. Dahil ministry member ko siya, how should I tell that person na narinig ko to kay ganito? Is there anything you'd like to tell me? Or paano dapat yung approach to that member na inano natin, binigyan ng concern? You get it. You get it. Kasi syempre, talking about yung sinabi natin siya is accountability. That person is within our ministry. And we want to make sure that we also encourage them na to go back to the ministry or what happened, and you want to check in on them without sounding like you gossip about them or what. So, yun yung practical way na I want to know how to deal with such things. Ang salita kasing gossip, actually, ano yan sa Tagalog, dagdag bawas. Yung information na dumating sa'yo, basically, hindi mo alam yan kung original talaga yan or nadagdagan na o nabawasan na. Kaya nga gossip chismis. So, pag ganyan, sa tanong ni Sister Joy na halimbawa ang nakarating sa'yo, ikaw ang leader o ikaw ang concern na pinagsasabihan, sa akin personally, I would like to deal directly to the person. But I will never tell, pag tinanong na ba, ano bang narinig mo, hindi ko sasabihin dapat, narinig ko kasi kay ganito away yun. Diba? Away yun. Totoong away yun. Kasi pag sinabi ko, hindi, narinig ko to kay Clyde away yun si Clyde. Diba? Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Sino sabi? Away yan. Don't create, diba, problem, another problem. You cannot solve one problem by doing another problem. Diba? So, mahalaga nyo, i-deal mo yung tao, yung concern o issue sa tao without mentioning anyone. Mas maganda siguro yan. Maging truthful ka at maging truthful din siya sa'yo. Diba? Na walang, walang matatamaan o walang at saka walang dagdag bawas. Iwasin personally. Mas maganda yun. Kasi kung mag-open siya sa'yo, praise the Lord. Kung hindi siya mag-open sa'yo, mag-pray kayo. Yun ang ending niya, mag-pray kayo. Para hayaan mo ang Lord ang mag-deal personally sa tao yun. Kasi pag pinasa-pasa mo pa yan, lalo na yung mga umating ng Bible study ngayon, sa next week, sa iba na naman siya. Sa susunod, sa iba na naman siya. Ang dami-dami nang napapakinggan. O, diba? Iba-iba. Mas mahirap yun, di ba? Kasi minsan, hindi siya nagiging maganda pag yung mga information, syempre, nadadagdagan o nababawasan, hindi na siya, sabihin na natin, sumisingit na talaga yung kaaway niyo. At hindi siya glorifying sa Lord. Hindi siya glorifying. Kaya, pinag-aaralan natin to para we refrain, no? We stop it. Parang ganun. Kung concerned tayo, then we deal to the person, we pray for it, and then we should not hear about it again. Parang ganun. We stay away from it. And, yeah.
Amen? Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Last point, sabi nga rito, always offer words of prayer. How do we glorify God in our words? Basahin na ito sabay-sabay. Be anxious. For nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Yan. Siguro, kapisado niyo na rito na in James chapter 5. Ito po yung sabi nga nun na is anyone sick among you? Let them call the elders and let them pray the prayer of faith. Diba sabi dyan? Speaking words of prayer and blessing over others can be a powerful way to glorify God. When we pray for others, we are acknowledging that God is in control and that we trust Him to work in their lives. Ito rin yung gusto kong matutunan natin ngayon. Kung kanina sinasabi ko, there are many opportunities that God is opening for us to share the gospel. Ganun din sa prayer. Minsan may mga kapatid tayo na, o ibang tao, o isang tao na nagsabi sa'yo ng problema, binababayaan natin na hindi man lang natin siya na ipag-pray. Diba? Which is not glorifying. Kasi, kung sabi ko nga, let's glorify God through all of our lives. Pag binigyan na ka ng time ng Panginoon, pinadalan ka na isang kaluluwa na nangangailangan ng panalangin, you pray for him. You pray for that person. Kasi hindi mo alam, pinadala talaga siya ng Panginoon sa iyo eh. Para ipag-pray mo siya. Tapos sabi mo, sige kapatid, kaya mo, mayroon akong simpatya naman sa iyo. Alam ko, lilipas din yan. Hanggang ganun lang ba tayo, lilipas din yan. Diba? Why not pray about it? Diba? Kasi, sabi ko nga, kahit anong dahilan, walang tao na talagang tatanggi sa panalangin. Lalo pag siya ay nangangailangan. Amen? So, one of the best way that God can move is through the power of prayer. Yeah, let's offer it. Let's offer it so that God will move and God will be glorified every time, no? Every time. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Share your feelings when somebody told you that God answered your prayer for him or her. Ano yung nararamdaman natin kapag yung tao na pinanalangin natin ay babalikan ka at sasabihin niya sa iyo, naku, pinag-pray natin, pinag-pray mo, ay tinugon ng Panginoon. Ano feeling mo? Diba? Diba? Ay, Vanessa. Magandang gabi po sa ating lahat. Siyempre po, Pastor, napakabuti ng Panginoon dahil laging sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin natin in His perfect time. So I just would like to share po talaga yung naging feeling ko. Siyempre, nililip po natin yung glory ng Lord, hindi yung glory na nagmula sa ating prayer. Yun ay po para sa Panginoon. Pero recently po, si Daisy po, yung aking sinisharean po na nadala natin sa church. Recently po, sila po ay nanganak po siya. At talaga pong yung kanyang anak ay premature baby. Tapos, nag-bedridden po siya. Pero every time po na nagsasabi siya sa akin ng update sa kanyang anak, we sincerely pray po, lalo po sa women. At sabi ko talagang day 1 of your pregnancy, pinagpe-pray ka namin. Kaya huwag kang matakot. Ang Panginoon ang kasama mo at ang Panginoon ang magliligtas sa anak mo. At sobra po talaga kaming na-bless dahil yung pong bata ay talagang strong na po, okay na po, napauwi na po na ng doktor. At napakarami po nilang worries na mag-asawa. Unang-una pong worry nila is wala pong insurance yung bata. Dahil kakalipat lang po ng trabaho ni Daisy sa new company at yung pong kanilang insurance ay hindi pa stable. Pero God made a miracle.
nakalabas po si Daisy na sinagot ng insurance yung kanyang mga gastos. At ang worry po nila, yung bata wala pong insurance. So ngayon, sabi natin, ipag-pray natin na mayroon kang taong malalapitan. Pag lumaki ng lumaki ang bill mo, kahit pa yan ay 500,000, mayaman ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi sa kanya yon. At nung lumabas na po yung bata, sabi niya, ate, grabe, answered prayer. Sabi ko, bakit? Sinagot ng insurance din yung baby na wala, kasama po pala siya dun sa insurance niya. So gulat na gulat po siya. Wala po silang mapuntahan. Tapos recently po, Pastor, si Daisy po ay nasa amin for 15 years. Meron pong isang client na isa sa pinakamayaman sa Spain. Ngayon, naging client niya po yun. Hinahanap siya, hindi na siya nakita. That time po, when she was in pain, when she was having a problem na wala siyang malapitan, kasi lahat ng nilapitan niya, wala pong pera talaga. Sabi niya, hindi ko na kaya to, parang give up na po siya. Sabi niya, alam mo ate, gulat na gulat daw po siya. Nag-message po yung client namin na yon na sinabing, Daisy, nasan ka? Ba't wala ka na sa spa? Sabi niya, ma'am, ako po yung nasa ibang lugar na. At yung client po na yon, meron pong history kasi sabi po niya is, Daisy, pwede mo bang ipagdasal yung tatay ko kasi may sakit siya. Sabi niya, sasabihin namin yan kay Sister Vanessa, ipagpe-pray namin sa church. That time po, pinag-pray po namin yung tatay niya. At after po nun, wala na po sa amin yan kasi it's already like 15 years ago. Ngayon, nung si Daisy po ay nasa time na siya ay nangihina na po kasi imagine mo yung anak mo, parang akala mo mamamatay na, tapos wala kang pera, tapos ako gusto kong tumulong, wala akong pantulong. Yung puso ko umiiyak, sabi niya, bakit ka umiiyak? Kasi gusto kong magbigay, hindi ako makabigay, wala din akong pantulong sa kanya. I just sincerely pray for her, sabi ko, makinig ka lang sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, Pastor, yung pong client na yun, pinuntahan siya 3 beses, binigyan siya ng perang pambayad. Sabi ko, grabe, naiyak talaga po ako, Pastor. Sabi niya, I will come to your church because I will not forget the prayer that you had done to my father. So, sobrang po akong na-amaze. Umiiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, grabe, you're an amazing God. Kahit hindi ka nakakatulong financially sa mga kaibigan mo, but when you plant a seed, it will grow bigger and bigger and bigger. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, yun po yung napakagandang example na we believe that whatever prayer we ask from God, God has always an answer. Amen? Yung tani, hindi natin hawak yun. Diba? Pero ang mahalaga, alam mo at nakatayo ka sa salita ng Diyos, lagi siyang tumutugon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, ang conclusion natin, let our words bring life and glorify God. Basahin natin doon, Psalms 19:14. Let the words and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Praise the Lord. By glorifying God in our words, we can be a source of light and hope to those around us. Your words have the power to build up or tear down, so use them wisely with intention. Sabay-sabay yung natin basahin itong prayer. I pray that Christians will be a man of prayer. Many people will be less sensitive about God's glory. I pray that we will use every opportunity to pray for one another so that the hand of God will reach people for deliverance and set them free for the glory of God.